Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 20 ng Omniscient Reader's Viewpoint, at kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat! Matapos mahulog mula sa tulay, biglang bumigat ang katawan ni Kim Dokja habang pumapasok ang tubig sa kanyang mga baga at tila hinila siya patungo sa kadiliman. Maaari sana siyang mapunit dahil sa lakas ng pagbagsak, ngunit sakto ang timing ng kanyang pagkahulog kaya nakaligtas siya sa matinding impact. Gayunpaman, hirap na hirap siyang manatiling gising. Alam niyang kapag nawalan siya ng malay, tiyak na kamatayan ang kahihinatnan niya. Kaya pinilit niyang manatiling gising habang kinukulong ang kanyang katawan at pinipigilan ang paghinga. Mabagal na lumipas ang mga segundo, 10, 20, 30 hanggang sa tuluyan niyang mahawakan ang isang matigas na bagay sa gitna ng dilim. Nang makalutang siya, agad siyang umubo ng malakas at nailuwa ang tubig ng ilog mula sa kanyang baga. Dahil sa kanyang level 1 0 stamina, nakaligtas siya sa pagbagsak. Ngunit ang buong katawan niya ay puno ng mga pasa at matinding sakit. Pinilit niyang kontrolin ang kanyang paghinga upang hindi siya mataranta, pagkatapos ay binuksan niya ang kanyang smartphone upang makita ang kanyang paligid. Sa kabutihang palad, gumagana pa rin ang kanyang telepono kahit nahulog siya dahil waterproof ito. Nang buksan niya ang flashlight ng kanyang telepono, tumambad sa kanya ang nakakadiring katotohanan, nalunok siya at ngayon ay nasa loob siya ng tiyan ng isang ichthyosaur. Mas karumal-dumal pala ito kaysa sa kanyang inaasahan. May mga lumulutang na debris, mga piraso ng konkretong materyales, at kung ano-anong basura sa loob ng madilim at maruming likido. Habang sinusubukan niyang magpakatatag, muling sumagi sa kanyang isip ang eksenang binitawan ni Yoo Jong-hyuk ang kanyang kamay ng walang pag-aatubili. Kahit inaasahan na niya yon, masakit pa rin itong maranasan. Gayunpaman, naiintindihan ni Dokja ang dahilan. Kung nais niyang maging tunay na kasama ni Yoo Jong-hyuk, kailangan niyang patunayan na kaya niyang mabuhay ng mag-isa kahit sa ganitong sitwasyon. Para kay Yoo Jong-hyuk, napakabigat ng kahulugan ng salitang kasama o kompanyon. Matapos ang kabiguan niya sa unang regression, halos hindi na siya bumuo ng tunay na ugnayan sa ibang tao. Bihira ang taong makasabay sa paglago at paghihirap ng isang regresor. Dahil dito, nasanay si Jong-hyuk na makita ang ibang tao bilang mga tagasunod o mga kaaway lamang. Kaya mula sa pananaw ni Jong-hyuk, isa itong pagsubok. Kung nais ni Dokja na tumayo sa parehong antas niya, kailangan niyang lampasan ang ganitong krisis ng mag-isa. Kahit naiintindihan niya ito, hindi pa rin naiwasan ni Dokja na magmura ng mahina habang umaakyat sa isang lumulutang na styrofoam upang manatiling nakalutang, at tinawag niyang baliw na psychopath si Jong-hyuk. Dahil sa init sa loob ng tiyan ng halimaw, hindi siya nilalamig, ngunit may mas malaking problema na paparating. Pumikit si Dokja at muling binalikan ang mga system message na lumabas matapos siyang mabigong tapusin ang senaryo. Ipinahayag ng mensahe na magsisimula na ang paid settlement at nabawasan siya ng 100 coins bilang bayad sa paggamit ng channel. Kasabay nito, nagbigay rin ng reaksyon ang ilang constellations sa huli nilang pag-uusap ni Yoo Jong-hyuk. Ang constellation na Prisoner of the Golden Headband ay natuwa sa kanyang mga sinabi at nagbigay ng 100 coins bilang suporta. Ganito rin ang ginawa ng demon-like Judge of Fire na nagpakita rin ng pagsang-ayon. Samantala, ang secretive plotter ay nagpahayag ng pagkadismaya sa kanyang padalos-dalos na mga pahayag. Habang binabasa ni Dokja ang mga mensaheng ito at kinokolekta ang mga coins, sandali siyang nakaramdam ng panghihinayang. Kung pinili niya sana ang isa sa mga constellations bilang sponsor noong una, maaaring mas madali ang kanyang sitwasyon ngayon. Ngunit agad niyang itinaboy ang pag-iisip na yon. Matapos niyang makaharap si Yoo Jong-hyuk ng personal, naging malinaw sa kanya na hindi sapat ang simpleng sponsorship, kahit pa ito ay mula sa makapangyarihang Great Sage equal to Heaven. Kung nais niyang tumayo laban o katabi ni Yoo Jong-hyuk, kailangan niya ng higit pa sa tulong ng isang sponsor. At makukuha niya yon mula sa sitwasyong ito. Biglang umugong ang mga dingding ng tiyan ng ichthyosaur habang gumagalaw ito sa tubig. Tiningnan ni Dokja ang oras sa kanyang smartphone at mabilis na nagkalkula.
Ayon sa nobelang Ways of Survival, nagsisimulang maglabas ng malakas na stomach acid ang ichthyosaur mga 3 oras matapos nitong makalunok ng pagkain. Ibig sabihin, kaunti na lamang ang oras ni Dokja bago tuluyan siyang matunaw sa loob ng tiyan ng halimaw. Sa sandaling yon, may narinig siyang pamilyar na sound effect bago nagsalita ang isang boses, ang Dokkaebi. Nang magpakita ang Dokkaebi, tila nagulat ito na hindi nagpapanik si Dokja kahit nasa bingit siya ng kamatayan. Sinabi ni Dokja na inaasahan na niyang darating ito. Ipinaliwanag niya na alam niyang haharap ang Dokkaebi upang ipatupad ang parusa sa kanyang pagkabigo sa senaryo. Nang banggitin ni Dokja ang posibilidad na coins ang kapalit ng kanyang kabiguan, sinubukan siyang asarin ng Dokkaebi sa pagsasabing maaaring buhay niya ang kabayaran. Ngunit matalinong itinuro ni Dokja na ang system message ay nagsabing failure. At hindi direktang nagsabing kamatayan ang parusa. Ibig sabihin, may puwang pa para sa negosasyon. Humanga ang Dokkaebi sa kanyang pangangatwiran at inamin na tama siya, maaari siyang mabuhay kahit nabigo siya sa sub-senaryo kung magbabayad siya ng coins. Ngunit ang hinihingi ng Dokkaebi ay 5,100 coins kapalit ng kanyang buhay, eksaktong halaga ng coins na mayroon si Dokja. Napagtanto ni Dokja na sinasadya siyang gipitin ng Dokkaebi, kaya tumanggi siya at malamig na sinabi na patayin na lang siya kung ganoon. Nabigla ang Dokkaebi sa kanyang sagot at sandaling natahimik. Alam ni Dokja ang totoo, hindi siya papatayin ng Dokkaebi sa ngayon. Masyado itong naaliw sa sitwasyon. Kung nais lang siya nitong patayin, hindi na sana ito bumaba upang kausapin siya. Para sa Dokkaebi, mas masaya ang panoorin kung paano mabubuhay si Dokja sa dramatikong paraan o kung paano siya mamamatay ng miserably. Dahil dito, tumigil si Dokja sa pang-aasar at dumiretso na sa kanyang tunay na pakay. Tinawag niya ang Dokkaebi sa pangalan nitong Bihyong at pinuna pa ang mahinang performance nito bilang streamer sa Starstream Network. Nang marinig ng Dokkaebi na alam ni Dokja ang tungkol sa Starstream system, tuluyan itong nagulat. Ang isang ordinaryong tao ay hindi dapat may ganitong kaalaman, kaya halatang halata ang kanyang pagkalito habang nanginginig ang kanyang mga sungay. Habang nagsisimulang magduda ang ilang constellations sa kakaibang kaalaman ni Dokja, tahimik niyang iminungkahi kay Bihyong na ipagpatuloy nila ang pag-uusap matapos isara ang channel. Dahil sa kuryosidad at pag-aalinlangan, pumayag si Bihyong at isinara ang broadcast, kaya nawala ang mga constellations na nanonood. Nang wala na ang mga manonood, agad na tinanong ni Bihyong kung paano nalaman ng isang tao ang tungkol sa sistema ng Starstream. Ngunit hindi ito pinansin ni Dokja, at sa halip ay nagtanong siya ng isang nakakagulat na bagay, gusto ba ni Bihyong na maging hari ng mga Dokkaebi? Ipinagpatuloy niya ang tanong kung nais ba nitong maging pinakamahusay na streamer sa buong network at higitan ang mga sikat na broadcaster tulad nina Dokgak at Gildal. Halatang nagbago ang ekspresyon ni Bihyong habang naririnig ang posibilidad na iyon. Agad na sinamantala ni Dokja ang pagkakataon at malinaw na ipinahayag ang kanyang alok kung pipirma si Bihyong ng kontrata sa kanya. Sisiguraduhin ni Dokja na magiging pinakamahusay na broadcaster ito sa Starstream at magiging hari ng lahat ng Dokkaebi. At diyan nagtatapos ang ating buod ng Kabanata 11 ng Omniscient Reader's Viewpoint. Ang bahagi ng kwento ay nakatuon sa matapang na pakikipag-usap ni Kim Dokja sa Dokkaebi na si Bihyong tungkol sa Starstream system. Isang kosmikong sistema ng pagbobroadcast na nagpapakita ng mga pangyayari sa mga senaryo sa buong universo. Sa sistemang ito, ang mga makapangyarihang nilalang na tinatawag na constellations, ang mga manonood na nakasubaybay sa mga tao na dumaraan sa mga mapanganib na pagsubok bilang libangan. Ang mga constellation ang nagsisilbing subscribers, ang mga taong tulad ni Dokja ang mga aktor sa palabas, at ang mga Dokkaebi naman ang mga tagapamagitan na namamahala sa mga channel at nagkukwento ng mga pangyayari sa mga manonood. Nagulat si Bihyong sa lawak ng kaalaman ni Dokja tungkol sa sistema at tinawag pa siyang baliw, lalo na dahil tinanggihan ni Dokja ang mga alok na sponsorship mula sa ibang constellations. Ipinaliwanag ni Bihyong na hindi niya maaaring isponsor si Dokja dahil ang mga Dokkaebi ay hindi constellations. Gayunpaman, mahinahong nilinaw ni Dokja na nagkamali ng pagkaunawa si Bihyong, hindi siya humihingi ng sponsorship, kundi nais niyang gumawa ng isang eksklusibong kontrata sa channel ni Bihyong. Ipinaliwanag ni Dokja na ang stream contract ay karaniwang kasunduan sa pagitan ng isang Dokkaebi at isang constellation. Sa kasunduang ito, ipinapadala ng constellation ang kanyang incarnation upang lumitaw sa isang partikular na channel
at ang Dokkaebi na namamahala sa channel ay tumatanggap ng bahagi ng mga coin na kinikita ng Incarnation bilang komisyon. Ang mismong Incarnation ay walang kontrol sa kasunduang ito at kadalasang nagiging parang alipin lamang ng Constellation. Dahil dito, natawa si Bihyung sa mungkahi ni Dokja, wala itong sponsor, ngunit nagsasalita na parang kaya nitong gumawa ng kontrata na katulad ng sa mga Constellation. Sa kabila ng panunuya at ng nakakatakot na aura ng pagpatay na nagmumula kay Bihyung, nanatiling kalmado si Dokja at ipinaliwanag na mahalaga ang kontrata dahil wala siyang sponsor. Pagkatapos ay nagsimula siyang magpaliwanag kay Bihyung tungkol sa kung paano gumagana ang mga manonood ng Starstream na para bang nagbibigay siya ng leksyon sa isang mababang antas na Dokkaebi. Ayon kay Dokja, ang mga constellation na nanonood sa mga channel ay maaaring hatiin sa dalawang pangunahing grupo. Ang unang grupo ay ang mga phone seekers na nanonood lamang upang maaliw at makaranas ng kasiyahan sa mga nangyayari sa mga senaryo. Ang pangalawang grupo naman ay ang mga incarnation searchers, mga constellation na naghahanap ng mga tao na maaari nilang gawing incarnation sa pamamagitan ng sponsorship. Upang maging sikat ang isang channel sa Starstream, kailangan nitong makaakit ng kahit isa sa dalawang grupong ito. Karamihan sa mga channel ay nakatuon lamang sa pagbibigay ng aliw o sa pagpapakita ng mga talentadong incarnation upang makahikayat ng mga sponsor. Ngunit nagmungkahi si Dokja ng ibang paraan, isang channel na kayang makaakit sa dalawang grupo ng sabay. Agad itong tinanggihan ni Bihyung dahil kahit mangyari yon, panandalian lamang ito. Ang mga incarnation searchers ay karaniwang lumilipat ng channel matapos ang sponsor selection, kaya pansamantalang manonood lamang sila, sumagot si Dokja sa pamamagitan ng paglahad ng isang kakaibang posibilidad. Paano kung may isang incarnation na tumatangging pumirma ng kontrata sa kahit anong constellation, ngunit patuloy na nagpapakita ng lakas na higit pa sa mga incarnation na may sponsor? Ang ganitong tao ay patuloy na makakaakit ng pansin ng mga incarnation searchers dahil asahan nilang balang araw ay pipili ito ng sponsor. Kasabay nito, magiging kapanapanabik din siya para sa mga phone seekers dahil sa kanyang kakaibang lakas at mga hindi inaasahang aksyon. Sa ganitong paraan, mananatiling interesado ang parehong grupo sa channel ni Bihyung. Unti-unting naunawaan ni Bihyung ang ibig sabihin ni Dokja at tinanong kung ito ang dahilan kung bakit tumanggi siya sa mga sponsor kanina. Kinumpirma ito ni Dokja. Kung magagawa niyang maging pinakamalakas na incarnation, kahit walang sponsor, maaaring maging isa sa pinakasikat na channel sa Starstream ang channel ni Bihyung. Gayunpaman, nagduda pa rin si Bihyung at sinabi na hindi kayang talunin ng isang ordinaryong tao ang mga incarnation na may suporta ng constellation dahil iyon ang batas ng mundong ito. Hindi sumang-ayon si Dokja sa ideyang iyon. Ipinaliwanag niya na minamaliit ni Bihyung ang dami ng atensyon na nakuha na niya. Dahil sa kanyang kakaibang mga kilos, tulad ng pagsalungat sa regressor at paggawa ng mga hindi inaasahang hakbang, nakatawag na siya ng matinding kuryosidad mula sa maraming constellation. Sinabi ni Dokja na sa sandaling iyon, tiyak na nagkakagulo na ang mga constellation sa kabustuhang malaman kung ano ang susunod na mangyayari. Nagtataka sila kung tunay ba siyang propeta, kung talagang nakakakita siya ng hinaharap, at kung paano siya nakaligtas matapos lamunin ng ichthyosaur. Habang nagsasalita si Dokja, biglang lumitaw ang isang mensahe mula sa sistema na nag-aanunsyo ng pagdating ng isang hidden senaryo na pinamagatang Commander Slayer. Ang layunin ng senaryong ito ay patayin ang Ichthyosaur Sea Commander at makatakas mula sa loob ng tiyan nito sa loob ng 10 araw. Hindi tulad ng main scenarios at sub-scenarios na direktang pinamamahalaan ng mga Dokkaebi, ang hidden scenarios ay kusang lumilitaw kapag natugunan ang mga espesyal na kondisyon, kaya naman lubos na nagulat si Bihyung nang makita ang senaryo. Nanginig ang mga labi ni Bihyung sa pagkabigla. Ipinaliwanag ni Dokja na kung malalampasan niya ang napakahirap na senaryong ito, mapapatunayan niyang karapat-dapat siyang gumawa ng kontrata. Tinitigan ni Bihyung ang screen ng senaryo at nagtanong kung talagang naniniwala si Dokja na kaya niyang magtagumpay. Sa kabila ng napakalaking panganib at ng posibilidad na mamatay kung mabigo, buong kumpiyansa na sumagot si Dokja ng napagtanto ni Bihyung na wala naman siyang mawawala kung bibigyan niya ng pagkakataon ang tao. Kaya pumayag siya na kung matagumpay na malilinis ni Dokja ang senaryo, tatanggapin niya ang eksklusibong kontrata sa kanyang channel. Sumagot si Dokja na pag-uusapan na lamang nila ang eksaktong mga kondisyon ng kontrata kapag natapos na ang senaryo. Bago tuluyang umalis si Bihyung, pinigilan siya ni Dokja at humingi ng isa pang pabor.
Sinabi niya na may problema sa sistema dahil hindi bumubukas ang kanyang attributes window. Iginiit ni Bihyong na perpekto ang sistema ng senaryo at hindi ito maaaring magkamali, ngunit nagpasya pa rin siyang tingnan ito gamit ang isang makapangyarihang kakayahan ng Dokkaebi na tinatawag na system interference, na nagpapahintulot sa kanya na direktang makialam sa sistema. Ngunit nang gamitin niya ang kakayahang ito kay Dokja, may hindi inaasahang nangyari. Ang eksklusibong kakayahan ni Dokja na fourth wall ay otomatikong nag-activate bilang tugon sa panghihimasok ng sistema. Biglang kumislap ang mga spark sa hangin at tumama kay Bihyong. Ipinakita nito na may kakaibang kapangyarihan si Dokja na kayang labanan kahit ang direktang pakikialam ng sistema, na lalo pang nagpalalim sa misteryo tungkol sa kanyang tunay na kalagayan at ipinahiwatig na maaaring hindi siya sumusunod sa karaniwang batas ng Starstream. At dito nagtatapos ang Kabanata 12 ng Omniscient Reader's Viewpoint. Matapos pagmasdan ng mabuti ang sitwasyon, napagtanto ni Dokja na ang kanyang kasanayang fourth wall ay hindi lamang humahadlang sa mga kakayahan ng ibang mga incarnation, kundi pati na rin sa pakikialam ng Dokkaebi na si Bihyong. Dahil dito, hindi man lang makita ni Bihyong ang kanyang attribute window at maging siya mismo ay hindi rin ito makita. Sa halip na mabahala, nakita niya ito bilang isang kapaki-pakinabang na pagkakataon, isang perpektong sitwasyon para makapanlinlang dahil walang makakapag-verify ng kanyang mga kakayahan. Habang paulit-ulit na sinusubukan ni Bihyong na lampasan ang misteryosong firewall, patuloy lamang siyang nabibigla na parang nakuryente. Dahil alam ni Dokja na wala ng oras, lalo na't halos isang oras na mula nang kainin siya ng ichthyosaur, pinahinto niya si Bihyong at hiniling na buksan ang Dokkaebi bag. Ang espesyal na tindahan ng mga item na gumagamit ng coins sa sistema ng Starstream. Noong una ay tumutol si Bihyong dahil karaniwang ang mga incarnation lamang na may sponsor ang maaaring gumamit nito, ngunit matalinong ipinaliwanag ni Dokja na wala namang aktual na patakaran na nagbabawal sa mga walang sponsor. Matapos tingnan ang manual, napilitan si Bihyong na pumayag, ngunit sinabi niyang maaari lamang buksan ang tindahan kapag naka-open ang broadcast channel. Nang buksan ang channel, agad na pumasok ang ilang mga constellation upang muling manood, nagtataka kung ano ang nangyari habang pansamantalang nawala ang broadcast. Di nagtagal ay lumitaw ang isang transparent na screen sa harap ni Dokja, hudyat ng pagbubukas ng Dokkaebi bag na parang isang cash store sa malupit na mundong kanilang kinaroroonan. Sa loob nito ay napakaraming item at promotional packages na pangunahing para sa mga constellation na sumusuporta sa kanilang mga incarnation. May mga advertisement para sa growth packages, starter packs, at kahit random attribute boxes na maaaring magbago ng kakayahan ng isang incarnation. Hindi pinansin ni Dokja ang mga kaakit-akit na alok na ito, at sa halip ay nagtuon sa mga item na kakailanganin niya upang talunin ang halimaw na ichthyosaur na lumamon sa kanya. Ang nilalang na ito ay karaniwang itinuturing na parang sakuna para sa mga baguhang incarnation. Kaya halos imposible itong labanan ng direkta. Nang tanungin niya si Bihyong tungkol sa paghahanap ng mga partikular na item, abala naman si Bihyong sa pagpapakalma sa mga constellation na nagrereklamo at nagdududa sa pagiging patas ng broadcast. Sa kabila nito, ipinakita rin niya ang search function na may limitasyon na 5 libreng paghahanap bawat araw. Ginamit ni Dokja ang kanyang kaalaman mula sa nobelang 3 Ways to Survive in a Ruined World at sinadyang maghanap ng napakabihira at makapangyarihang mga item gaya ng Ancient Dragon's Heart. Isang S-rank na item na naglalaman ng napakalakas na kapangyarihang mahika ng sinaunang dragon na si Ignitus. Lumabas ang resulta ng paghahanap. Ngunit gaya ng inaasahan, sold out na ang puso. Nagulat si Bihyong at lalo siyang naging kahina-hinala dahil hindi niya maintindihan kung paano nalalaman ni Dokja ang mga pangalan ng mga nakatagong item na karaniwang matutuklasan lamang sa pamamagitan ng search function. Nagpatuloy si Dokja sa paghahanap ng iba pang pambihirang item tulad ng Great Demon's Eyes at White Pure Star Energy na lalo pang nagpa-shock kay Bihyong at sa mga constellation na nanonood. Ngunit ang mga item na ito ay alinman sa ubos na o napakamahal para sa kanya. Sa halip na bumili ng makapangyarihang kagamitan, tahimik niyang hinanap ang 2 murang materyales, Hammer Sea Horse Mucus at Stone Hobthorns. Sa unang tingin ay tila walang silbi ang mga ito, kaya't nagtaka si Bihyong kung bakit iyon ang bibilhin ni Dokja sa halip na isang mas kapaki-pakinabang na kasanayan tulad ng diskwentong Waryeong Sword Technique. Hindi niya ito pinansin at bumili lamang ng 4 na mukus at 4 na tinik sa halagang 800 coins.
Ilang sandali pagkatapos, nagmaterialize ang mga item sa harap niya sa loob ng madilim na tiyan ng ichthyosaur bilang kumikislap na mga particle. Matapos umalis si Bihyong upang panoorin ang mas kapanapanabik na pangyayari sa ibang lugar, nagsimulang maghanda si Dokja. Itinali niya ang mga tinik sa kanyang baywang at sinuri ang mga ito na parang mga simpleng sibat. Sa simula ay nahirapan siyang gamitin ang mga ito dahil wala siyang kasanayan sa paggamit ng armas, kaya't halos 1 oras siyang nagpraktis ng pag-swing hanggang masanay siya sa bigat at balanse ng mga tinik. Nang simulan niya ang kanyang plano, sinubukan ni Dokja na tusukin ang pader ng tiyan ng ichthyosaur, ngunit napagtanto niyang kulang ang kanyang lakas upang mabutas ito. Sa sandaling iyon, nagsimulang gumana ang digestive system ng halimaw at naglabasan ang malalakas na digestive juices mula sa maliliit na butas sa pader ng tiyan. Ang mga nakakatunaw na likidong ito ay mabilis na nagpatunaw ng mga bagay sa paligid at nagpasigaw sa mga demonic creature na natrap din sa loob. Ginamit ni Dokja ang pagkakataong ito bilang bahagi ng kanyang plano. Umakyat siya sa pader ng tiyan habang nilalabanan ang mapanganib na kapaligiran. Kumuha siya ng isang mukus at maingat na pinahiran ang isang tinik ng makapal na asul na likido. Ang Hammer Seahorse mukus ay may kakaibang katangian na nagpoprotekta sa mga bagay laban sa nakakatunaw na likido ng mga nilalang sa dagat. Matapos maprotektahan ang tinik, itinulak niya ito diretsyo sa isang butas kung saan lumalabas ang digestive juice. Kahit na nasusunog ang kanyang braso dahil sa acid, nabawasan ang sakit dahil sa fourth wall, kaya nagawa niyang ipagpatuloy ang plano. Isa-isa niyang inulit ang proseso, pinapahiran ng mukus ang iba pang tinik at ipinapasok ang mga ito sa mga butas ng tiyan. Doon lumitaw ang tunay na layunin ng stone hogthorns. Ang mga tinik na ito ay may mapanganib na katangian. Kapag nalantad sa mga likido ng katawan ng mga nilalang na uri ng dagat, mabilis silang lumalaki at lumalawak. Sa sandaling na ipasok ang mga ito sa katawan ng ichthyosaur, at naprotektahan laban sa digestive acid ng mukus, nagsimula silang sumipsip ng likido sa paligid at agresibong kumalat sa loob ng laman at mga ugat ng halimaw. Matapos maipasok ang ilang tinik, ginamit ni Dokja ang natitirang mukus upang pahiran ang kanyang katawan at kahit ininom ang kaunti nito upang makatulong sa kanyang kaligtasan. Makalipas ang ilang minuto, nagsimulang manginig ng malakas ang ichthyosaur habang patuloy na lumalawak ang mga tinik sa loob ng katawan nito. Umalinggaw ang nakakatakot na sigaw ng halimaw habang ang mga tinik ay patuloy na nag-ugat na parang mga parasitikong halaman sa loob ng mga ugat at laman nito, habang nakatayo sa gitna ng umiikot na likido at nanginginig na laman ng halimaw. Mahigpit na hinawakan ni Kim Dokja ang huling tinik at pinanood ang nangyayaring pagkasira sa loob ng katawan ng ichthyosaur. Nagawa na niya ang lahat ng kaya niyang gawin gamit ang kanyang limitadong kagamitan at ang kaalamang nakuha mula sa nobela. Mula sa puntong iyon, nakasalalay na lamang ang lahat sa tibay ng kanyang katawan at isipan. Patuloy na lalago ang mga tinik hanggang sa tuluyang mamatay ang ichthyosaur, ngunit siya mismo ay nakakulong pa rin sa loob ng nakamamatay na tiyan ng halimaw. Sa huli, naging isang brutal na laban ng pagtitiis ang lahat, alinman sa mamamatay ang ichthyosaur dahil sa lumalawak na mga tinik, o si Dokja ang unang mamamatay sa loob ng tiyan nito. Isa lamang sa kanila ang makakaligtas. At diyan nagtatapos ang buod ng Omniscient Reader's Viewpoint. Matapos matrap sa loob ng tiyan ng ichthyosaur nang hindi niya alam kung gaano katagal ang lumipas, nahirapan si Kim Dokja na manatiling buhay habang paulit-ulit na napuputol ang kanyang paghinga at naninigas ang kanyang katawan dahil sa pagod. Ang nakakasakal na dilim at ang panganib na matunaw ang kanyang katawan dahil sa digestive fluids ng halimaw ay halos imposibleng labanan, ngunit tumanggi siyang sumuko. Ang tanging nagbigay sa kanya ng pag-asa ay ang kanyang matinding determinasyon at ang mahinang liwanag na nagmumula sa tinik ng stone hog na matalino niyang ginamit upang harangan ang mga butas kung saan pumapasok ang mga digestive juice sa tiyan ng halimaw. Habang lumilipas ang oras, ilang mga constellation na nanonood sa pamamagitan ng star stream ang humanga sa kanyang matibay na kagustuhang mabuhay at nagbigay sa kanya ng mga coins bilang suporta. Sa kabila ng napakahirap na kalagayan, patuloy na nagtiis si Dokja dahil naniniwala siyang kung makapaghihintay lamang siya ng sapat na matagal, mamamatay din ang ichthyosaur. Kapag siya ay nanghihina dahil sa gutom, dinidilaan niya ang dulo ng tinik upang inumin ang condensed fluid na sumipsip ng life force ng ichthyosaur. Ang kakaibang likidong ito ay unti-unting nagpapalakas sa kanyang katawan at bahagyang nagpapataas ng kanyang stamina upang matulungan siyang makaligtas. Kahit hindi agad maramdaman ang epekto.
Alam ni Dokja na sa oras na makalabas siya, tataas ang kanyang stamina level. Isa ito sa mga kakaunting paraan na alam niya upang lumakas ng hindi gumagastos ng coins na nagpapatunay na kahit isang ordinaryong tao ay maaaring mabuhay gamit ang kaalaman at tiyaga. Habang nakakulong sa loob ng halimaw, paulit-ulit na pinaalalahanan ni Dokja ang sarili na totoo ang lahat ng ito at hindi lamang panaginip. Alam niyang hindi siya isang bayani o pangunahing tauhan ng isang kwento, isa lamang siyang ordinaryong mambabasa na napadpad sa mapanganib na mundong ito. Gayunpaman, patuloy siyang lumaban upang mabuhay at paminsan-minsang iniisip ang kanyang ina, pinapaniwala ang sarili na magiging maayos ito. Dahil sa matinding pagod, nakakatulog siya tuwing nawawala ang likido sa sahig ng tiyan, at nagigising naman tuwing pumapasok ang malamig na tubig ng ilog sa loob ng katawan ng halimaw. Sa kalaunan, napansin niyang unti-unting nawawala ang init sa loob ng katawan ng ichthyosaur at tumitigas ang mga dingding ng tiyan nito, na nagpatunay sa kanyang hinala na namatay na ang halimaw. Sa sandaling yon, lumitaw sa dilim ang Dokaibi na si Bihyong at pinuri ang talino ni Dokja sa pag-survive. Ipinahayag ni Bihyong ang kanyang paghanga sa kakaibang paraan ng paggamit ni Dokja sa tinik ng stone hog na karaniwang ginagamit upang lasunin ang biktima, ngunit hindi niya inakalang maaari itong gamitin upang harangan ang digestive fluids. Samantala, ang mga constellation na nanonood ay nagpakita ng iba't ibang reaksyon. Ang ilan ay mumiti dahil naunawaan na nila ang plano ni Dokja, habang ang iba naman ay ngayon lamang napagtanto kung gaano katalino ang kanyang desisyon. Matapos inumin ang huling bahagi ng condensed fluid, muling tumaas ang stamina level ni Dokja at umabot ito sa level 12. Napansin ni Bihyong na ang mukus ng Hammer Seahorse ang nagprotekta kay Dokja laban sa digestive acids ng halimaw. Ipinaliwanag ni Dokja na ang nilalang na iyon ay nag-evolve upang maging immune sa digestive fluids dahil madalas itong kinakain ng mga ichthyosaur. Ang paliwanag na ito ay lalo pang nagpahanga sa mga constellation, ngunit bahagyang nainis si Bihyong dahil pakiramdam niya ay siya ang dapat magpaliwanag ng ganitong impormasyon. Hindi pinansin ni Dokja ang kanyang reklamo at agad na hiniling ang gantimpala sa pagkumpleto ng hidden scenario. Bilang resulta, nakatanggap siya ng 9,000 coins bilang reward at karagdagang 1,000 coins dahil siya ang unang nakapatay ng isang grade negatibo 7 monster. Kasama ang mga coins na natanggap niya mula sa mga constellation, habang siya ay nabubuhay sa loob ng halimaw, malaki ang naging pagtaas ng kanyang kabuang yaman. Habang ipinagpapatuloy ni Bihyong ang broadcast at nagpapalabas ng advertisement para sa mga constellation, naghahanda na ang susunod na senaryo. Habang abala ang mga constellation sa advertisement, kinausap ni Bihyong si Dokja ng pribado at muling pinuri ang kanyang kahanga-hangang survival performance. Doon nalaman ni Dokja na 4 na araw siyang nakulong sa loob ng halimaw, mas matagal kaysa sa inaasahan niya, ngunit halos kapareho ng oras na ginugol ni Yoo Jong-hyuk upang patayin ang parehong nilalang sa isang nakaraang regression. Dahil sa tagumpay na ito, naramdaman ni Dokja ang kakaibang kasiyahan at napagtanto niyang kahit isang ordinaryong tao ay maaaring makagawa ng pambihirang bagay kung gagamit ng tamang kaalaman at estratehiya. Pagkatapos nito, inutusan niya si Bihyong na buksan ang Dokaibi bag dahil may balak siyang ibenta. Habang hinahalughog ang bangkay ng ichthyosaur, binasag niya ang matigas na bahagi ng tiyan at natagpuan ang kumikinang na asul na ichthyosaur core, isang mahalagang ether core na makikita lamang sa mga monster na grade 7 pataas. Ang core na ito ay maaaring gamitin upang pataasin ang magic power ng isang tao nang hindi gumagastos ng coins. Gayunpaman, sa halip na gamitin ito, nagpasya si Dokja na ibenta ito sa Dokaibi auction sa pamamagitan ng barter, kapalit ng isang item na tinatawag na Broken Fate. Habang inaayos ang auction, nais ni Bihyong na pag-usapan ang isang mahalagang bagay kay Dokja. Upang hindi marinig ng mga constellation, tinaasan niya ang volume ng advertisement upang maitago ang kanilang pag-uusap. Sa pribadong sandaling iyon, nag-alok si Bihyong ng isang stream contract na magbibigkis kay Dokja bilang eksklusibong broadcaster sa kanyang channel. Ayon sa kontrata, hindi maaaring pumili si Dokja ng sponsor mula sa mga constellation at kailangan niyang manatili sa channel ni Bihyong hanggang matapos ang mga senaryo. Kapalit nito, paghahasya nila ang kita mula sa mga donation ng constellation. Ngunit agad na nakatuon si Dokja sa pinakamahalagang bahagi ng kontrata, ang hatsyan ng kita. Dahil alam niya kung paano gumagana ang sistema ng Starstream,
ipinaliwanag niya na ang mga incarnation na walang sponsor ay napakahalaga dahil kailangang magbayad ng malaking fee ang mga constellation upang mag-donate sa kanila. Dahil dito, matapang niyang hiniling ang isang napakapaborableng kasunduan, 1-0 na hatyan, kung saan siya ang makakatanggap ng lahat ng kita, habang si Bihyong ay makakatanggap lamang ng karaniwang komisyon ng system. Nagulat si Bihyong sa kahilingan na ito at sinubukang makipag-ayos, sinasabing ang karaniwang hatian sa industriya ay 5-5. Nag-alok pa siya ng 7-3 at 8-2, ngunit matigas na tumanggi si Dokja at paulit-ulit na iginiit ang 1-0. Nagbanta pa siyang lilipat sa channel ng ibang Dokkaebi kung hindi ito papayag, alam niyang napakahalaga ng kanyang pagiging incarnation na walang sponsor. Sa huli, napagtanto ni Bihyong na hindi niya kayang mawala si Dokja dahil napakalaki ng potensyal nitong kumita, kaya napilitan siyang pumayag sa mga kondisyon nito. Kahit pumayag na si Bihyong, may isa pang huling hiling si Dokja, isang advance payment na 5,000 coins bago niya pirmahan ang kontrata. Kahit na labis itong ikinagalit ni Bihyong, wala siyang nagawa kundi tanggapin ang kondisyon at tapusin ang kontrata. Nang matapos ang advertisement at bumalik ang mga constellation sa broadcast, tinapik lamang ni Dokja ang balikat ng Dokkaebi at sinabing umalis na sila. Sa sandaling iyon, malinaw na ang lahat ng nangyari ay simula pa lamang ng kanyang tunay na paglalakbay sa mapanganib na mundo ng mga senaryo ng Starstream, at diyan natatapos ang Kabanata 14 na Omniscient Reader's Viewpoint. Isang meteor shower ang bumuhos sa kalangitan, isang magandang tanawin, ngunit may dalang masamang palatandaan. Sapagkat ito ang simula ng ikatlong pangunahing senaryo na unti-unting magwawasak sa Seoul. Habang ang iba ay maaaring humanga sa tanawing ito, nanatiling malamig at walang emosyon si Yoo Jong-hyuk dahil alam niya ang tunay nitong kahulugan. Nakatayo malapit sa Dongho Bridge na ngayon ay tila disyerto matapos umalis ang mga ichthyosaur, napaisip siya tungkol kay Kim Dokja. 3 araw na ang lumipas mula nang pumasok si Dokja sa Han River, at kahit aminado si Jong-hyuk na mahirap hulihin ang ganoong halimaw sa loob ng ganoong oras, napagpasyahan niyang ang sinumang hindi makakagawa nito ay magiging pabigat lamang. Dahil dito, nawalan siya ng tiwala sa ideya ng propeta at muling piniling magpatuloy ng mag-isa. Tulad ng dati, na determinadong baguhin ang hinaharap gamit ang sarili niyang lakas. Samantala, nagising si Kim Dokja sa loob ng katawan ng ichthyosaur, pagod, nalilito, ngunit buhay pa. Naalala niya ang isang panaginip na tila hindi lamang basta panaginip. Sa tulong ng isang mamahaling item, mabilis niyang nabawi ang kanyang lakas at maingat na inihanda ang susunod niyang hakbang. Gamit ang kanyang kaalaman at ang proteksyon ng kanyang natatanging kakayahan, tinaga niya ang loob ng halimaw at nakatakas, saka sumisid pabalik sa Han River. Matapos ang matinding pakikipaglaban sa malamig na tubig, nakarating siya sa lupa, ngunit agad niyang hinarap ang mas mapanganib na sitwasyon. Nagsimula na ang ikalawang senaryo, at ang buong paligid ay nababalot ng nakalalasong usok na nagmumula sa isang napakalakas na halimaw. Habang ang iba pang mga nilalang ay naglalaban para sa kanilang teritoryo. Alam ni Dokja na hindi niya kayang lumaban sa ngayon, kaya umasa siya sa kanyang paghahanda at talino, gamit ang mga espesyal na item upang makaligtas sa lason, sa kakulangan ng oras. Mabilis siyang nangalap ng mga kailangang gamit tulad ng damit at pagkain, batid na magiging mahalaga ang mga ito sa hinaharap. Sa gitna nito, nakatagpo siya ng isang babaeng buhay pa ngunit nalalason na. Sa kabila ng panganib, pinili niyang tulungan ito at binuhat papunta sa pinakamalapit na underground station kung saan maaaring may mga nakaligtas. Gayunpaman, nahirapan silang makapasok dahil sarado ang lahat ng entrada dahil sa sakuna. Sa tulong ng babae, nakahanap siya ng bahagyang bukas na pasukan at pilit niya itong binuksan gamit ang kanyang lakas. Pagdating nila sa ilalim ng lupa, ligtas sila mula sa nakalalasong usok, ngunit hindi pa tapos ang panganib. Agad silang hinarap ng isang grupo ng mga taong agresibo at makasarili. Sa halip na tumulong, ipinakita ng mga ito ang masamang intensyon, lalo na sa babaeng sugatan, at sinubukan pang kunin ang kanilang mga dala. Ang kanilang asal ay nagdulot ng galit sa mga constellation na nanonood, kaya't nag-trigger ang isang bounty senaryo na nag-uutos kay Dokja na alisin ang mga hadlang sa loob ng itinakdang oras. Sa puntong ito, naunawaan ni Dokja na nagbago na ang sitwasyon pabor sa kanya. Ang dating banta ay naging oportunidad at kalmado niyang hinarap ang mga ito, handang kumilos. Ipinakita nito ang kanyang patuloy na paglago, ang kanyang tapang, talino,
at kakayahang gumawa ng matitinding desisyon sa isang mundong ang tanging batas ay ang mabuhay sa kahit anong paraan. At dito nagtatapos ng Kabanata 15 ng Omniscient Reader's Viewpoint. Nagmuni-muni si Kim Dokja tungkol sa isang tanong na matagal na niyang iniisip bago pa bumagsak ang mundo. Bakit napakaraming predictable villains sa mga kwentong post-apocalyptic? Dati, iniisip niyang pinalabis lamang ito ng mga may akda dahil naniniwala siyang kapag dumating ang tunay na pagkawasak, magiging mas rasyonal ang mga tao. Ngunit sa kanyang kasalukuyang karanasan, napatunayan niyang mali siya. Nang palibutan siya at atakihin ng isang grupo ng mga lalaki, napagtanto ni Dokja na mas glitch pa ang realidad kaysa sa imahinasyon. Nanatili siyang kalmado habang inoobserbahan ang kanilang mga galaw at madali niyang napigilan ang kanilang mga pag-atake nang hindi gumagamit ng nakamamatay na puwersa. Layunin lamang niyang ay neutralize sila ayon sa kondisyon ng senaryo. Kahit pinapanood siya ng mga constellation at ginagantimpalaan, pinili pa rin niyang magpigil. Dahil alam niyang ang pagiging mamamatay tao para sa panandaliang pakinabang ay hindi magandang estratehiya sa hinaharap. Nang lumapit ang kanilang leader na si Bang Chiolso, agad itong nakilala ni Dokja bilang isang maliit at hindi mahalagang karakter. Sa kabila ng kumpiyansa nito at ng suporta ng kanyang sponsor, kitang-kita ang agwat ng kanilang lakas. Dahil sa mas mataas na stats at kalmadong pag-iisip, madaling nalampasan ni Dokja ang bawat galaw ni Chiolso. Sinamantala rin niya ang kahinaan ng sponsor nito, ang Monarch of the Small Fries, na nasisiyahan sa panonood ng paghihirap ng sarili niyang incarnation. Dahil dito, pinahaba ni Dokja ang laban at sinadya niyang saktan si Chiolso nang hindi ito pinapatay. Sa gitna ng marahas na labanan, napagtanto ni Dokja na ang kalupitan ng mga taong tulad ni Chiolso ay hindi lamang bunga ng instinct sa isang wasak na mundo, kundi nagmumula sa matagal ng desperasyon na mayroon na bago pa man gumuho ang lahat. Sa puntong iyon, naunawaan niyang hindi sila gaanong magkaiba. Matapos pabagsakin si Chiolso at makumpleto ang senaryo, kinuha ni Dokja ang sugatang babae at mga supply bago tumungo sa Gumho Station, kung saan nagtipon ang mas malaking grupo ng mga survivor. Doon, muli niyang nakasama si Nayo Sang-a, Lee Gilyaong, at Lee Hyun-sung, at natiyak niyang nakaligtas sila sa kabuluhan. Nalaman din niya na si Yoo Jong-yuk ay umalis na sa estasyon, na inaasahan niya dahil ito ang tipo ng taong laging nauuna sa bawat regression. Bagamat tugma ito sa kanyang kaalaman, ipinahiwatig din nito na maaaring nagbago na ang daloy ng mga pangyayari sa estasyon. Lumala ang tensyon ng si Han Myung-oh, na minsang iniwan si Dokja, ay subukang baliktarin ang grupo laban sa kanya at ilarawan siya bilang mapanganib. Gayunpaman, hindi agad sumunod ang mga tao na nagpapakita na may ibang may kontrol sa grupo. Ito ay naging malinaw nang dumating si Cheon In-ho. Hindi tulad ng mga bastos at desperadong lalaki na nakalaban ni Dokja kanina, si Cheon In-ho ay kalmado, mapagmasid, at tuso. Mabilis niyang inunawa ang sitwasyon at ginamit ito upang baguhin ang pananaw ng mga tao. Ipinakita si Dokja bilang isang bayani na nagligtas ng mga miyembro at nagdala ng mahahalagang supply. Habang nagsimulang tumingin ang mga tao kay Dokja ng may pasasalamat at pag-asa, agad niyang nakita ang tunay na intensyon ni Cheon In-ho. Napagtanto niya na ang tunay na mapanganib sa mundong ito ay hindi ang mga taong kumikilos dahil sa desperasyon, kundi ang mga taong marunong gamitin ang desperasyon ng iba para sa sariling kapangyarihan. Si Cheon In-ho ay eksaktong ganoong uri ng tao, isang lihim na banta sa likod ng maayos na anyo. Kahit tinanggap niya ang kanilang pagtanggap sa panlabas, sa kanyang isipan ay malinaw na ang lahat, napagdesisyonan na niya ang magiging kapalaran ni Cheon In-ho, at diyan nagtatapos ang Kabanata 16 na ng Omniscient Reader's Viewpoint. Si Kim Dokja ay gumugol ng halos kalahating araw sa masusing pagsusuri ng sitwasyon sa Gumho Station. At napagtanto niyang kahit humigit kumulang 87 na lamang ang natitirang buhay, ang kapaligiran ay puno na ng karahasan, takot, at kompromiso sa moralidad. Mula kay Lee Hyun-sung, nalaman niya na ang mga nakaligtas ay nahahati sa dalawang malinaw na grupo, ang makapangyarihang mainstream group na pinamumunuan ni Cheon In-ho at sinusuportahan ni Han Myung-oh, at ang mas mahina na marginalized group na umaasa sa kanila para sa proteksyon. Hawak ng mainstream group ang kapangyarihan dahil kontrolado nila ang pagkain at mga yaman, matapos nilang looting ang mga kalapit na tindahan, habang ang marginalized group ay kumakapit sa pag-asang may darating na tulong mula sa gobyerno o mga rescuer. Gayunpaman, nauunawaan ni Dokja ang katotohanan, malamang na lahat ng naroroon ay nakapatay o nagsakripisyo ng iba upang mabuhay, kahit hindi nila ito inaamin.
Natuklasan din niya na ang mga ipinapadala sa labas para maghanap ng pagkain, lalo na mula sa mahihinang grupo, ay madalas hindi na bumabalik na nagpapahiwatig ng pagsasamantala o pagpapabaya ng mga nasa kapangyarihan. Habang nakikipag-ugnayan si Dokja kay Lee Hyun-sung, napansin niya ang matibay nitong moralidad at sinigurong hindi ito mahihikayat ng mainstream group, pinapaalalahanan siyang panatilihin ang kanyang konsensya. Kasabay nito, nagpakilala si Dokja ng isang mahalagang pagbabago sa pag-isip. Hindi niya ibibigay ang pagkain bilang limos, kundi bilang isang patas na transaksyon. Naningil siya ng coins upang ipakita na ang kaligtasan sa bagong mundong ito ay nangangailangan ng pagsisikap at hindi dapat umasa lamang sa iba. Sa una ay nagulat si Yo Sang-a at Lee Hyun-sung, ngunit si Jung Hee-won na nagkamalay matapos iligtas ay mariing sumuporta sa ideyang ito. Tahasan niyang pinuna ang iba sa pag-asa sa libreng tulong. At ipinamulat sa kanila na walang makukuha ng walang kapalit. Maging si Lee Gilyaong ay mabilis na nakaangkop, nagbayad pa nga ng mas mataas kaysa kinakailangan, na nagpapakita kung gaano kabilis matuto ang mga bata sa bagong mundong ito. Sa paraang ito, unti-unting binabago ni Dokja ang pananaw ng mga tao sa paligid niya, hinihikayat ang pagiging independyente kaysa sa pag-asa, hindi nagtagal. Nilapitan siya ni Cheon In-ho at inalok na sumali sa mainstream group bilang kapwa leader. Sinubukan nitong akitin si Dokja sa pamamagitan ng pagbanggit sa kanyang lakas at reputasyon at inalok siya ng papel bilang isang bayani, ngunit sa likod nito ay nais siyang gawing hitman, kapalit ni Yoo Jong-hyuk. Agad itong nakita ni Dokja bilang manipulasyon at tinanggihan niya ang alok, hindi sang-ayon sa sistema ng pagsasamantala. Bilang tugon, binaligtad ni Cheon In-ho ang sitwasyon sa pamamagitan ng pag-udyok sa mga tao, pinalalabas na si Dokja ay sakim at nagtatago ng pagkain. Dahil sa takot at desperasyon, kinumpronta siya ng mga tao at pinilit na ipamahagi ang pagkain sa pamamagitan ng mainstream group. Naharap si Dokja sa isang mahirap na pagpipilian, maging bayani sa pamamagitan ng pagsuko ng kanyang resources, o maging kontrabida sa paningin ng lahat. Ngunit pinili ni Dokja ang ikatlong landas na taliwas sa dalawa. Ipinahayag niya na magbibigay siya ng pagkain, ngunit hindi ito libre at hindi rin dadaan sa mainstream group. Sa halip, magbebenta siya ng pagkain sa patas na halaga gamit ang coins, direktang hinahamon ang kontrol ni Cheon In-ho at inilalantad ang huwad na katarungan ng kanilang sistema. Sa simula, nagdulot ito ng paglayo ng maraming tao sa kanya dahil sanay silang umasa sa otoridad. Maging si Lee Hyun-sung ay nag-alinlangan kung masyadong mataas ang presyo, ngunit nanatiling matatag si Dokja. Alam niyang kailangan ng oras upang matuto ang mga tao na tumayo sa sarili nilang paa, pagsapit ng gabi. Lalong lumalim ang takot at kawalan ng katiyakan sa estasyon. Habang naririnig ang mga halimaw sa labas at nahihirapang makatulog ang mga tao. Habang nagpapahinga ang iba, nanatiling gising si Dokja at matyagang naghihintay. Sa huli, napatunayan ang kanyang plano, isa-isa, may mga taong mula sa marginalized group na lumapit sa kanya upang makipagpalitan ng coins para sa pagkain. Ito ang simula ng isang mahalagang pagbabago, unti-unting natututo ang mga tao na kumilos para sa sarili nila sa halip na umasa sa iba. Sa sandaling ito, nagsimulang umusbong ang estratehiya ni Dokja, hindi lamang para sa kaligtasan, kundi para baguhin ang kaisipan ng mga tao at buuin ang isang bagong sistema na nakabatay sa sariling kakayahan at hindi sa kontrol ng ilan. At diyan nagtatapos ang Kabanata 17 ng Omniscient Reader's Viewpoint. Kinabukasan, natuklasan ni Kim Dokja na halos wala na siyang natitirang supply matapos niyang ibenta ang karamihan ng kanyang pagkain noong gabi. Kabilang ang malaking bahagi na napunta sa makapangyarihang mainstream group. Nagulat at nagalit si Jung Hee-won nang malaman ito dahil sa tingin niya ay lalo lamang nitong pinatibay ang kapangyarihan ng grupo sa halip na pahinain ito gaya ng orihinal na plano ni Dokja. Kalmadong ipinaliwanag ni Dokja na layunin niyang hikayatin ang mga tao na kusang makipagkalakalan at kahit tila kabaliktaran ang nangyari, nakakuha naman siya ng malaking bilang ng coins bilang kapalit. Gayunpaman, nagdulot pa rin ito ng kalituhan sa mga kasama niya, lalo na nang aminin niyang wala siyang itinabing pagkain para sa sarili. Sa kabila nito, patuloy na nagtiwala si Yoo Sang-a sa kanya. Para bang may alam si Dokja na hindi alam ng iba. Pinayuhan niya ang lahat na kainin na ang natitirang pagkain bago matapos ang araw, at binalaan silang magsisisi kung hindi nila ito gagawin, kahit hindi niya ipinaliwanag kung bakit. Kalaunan, lalong lumala ang sitwasyon nang maglabas ng anunsyo si Cheon In-ho tungkol sa mahigpit na rationing ng pagkain, 3 biskwit lamang bawat tao.
At nagpatupad ng mapanlinlang na sistema ng palitan kung saan maaaring ipagpalit ang pagkain sa anumang bagay na may halaga. Gamit ang kanyang impluensya at ang insight skill, naibalin niya ang galit at desperasyon ng mga tao kay Dokja, dahilan upang siya ang sisihin ng karamihan. Habang tumataas ang presyo ng pagkain sa hindi makatarungang antas, lalo namang napipilitang gumawa ng desperadong hakbang ang mahihina, kabilang na ang pagpasok sa mapanganib at nakahihiyang sitwasyon para lamang mabuhay. Si Jung Hee-won, nalabis ang galit sa mga nangyayaring pang-aabuso, lalo na nang makilala niya ang isa sa mga taong umatake sa kanya, ay naharap sa matinding dilema kung dapat ba siyang kumilos. Ngunit pinigilan siya ni Dokja, ipinaliwanag na ang mga pansamantalang aksyon ay hindi makalulutas sa ugat ng problema, ang kakulangan ng pagkain, at maaaring magdulot pa ng mas malalang resulta. Kasabay nito, tahimik na sinuri ni Dokja ang mga tao sa paligid gamit ang kanyang kakayahan at natuklasan ang nakatagong potensyal ni Jung Hee-won. Nalaman niyang mayroon itong bihirang crouching figure na attribute na maaaring mag-evolve sa isang napakalakas na anyo. Dahil dito, nagbago ang pananaw niya kay Hee-won, hindi na lamang bilang isang taong kailangang iligtas, kundi bilang isang posibleng mahalagang kakampi na dapat hubugin. Habang patuloy na tumitindi ang kaguluhan, nanatiling kalmado si Dokja, tila inaasahan na ang susunod na mangyayari. Hindi nagtagal, lumitaw ang isang bagong Dokkaebi, mas mapanganib at malupit kaysa sa nauna, at nagpatupad ng isang nakapipinsalang parusa sa senaryo. Sa isang iglap, naglaho ang lahat ng nakaimbak na pagkain, anuman ang grupo na may hawak nito, na nagdulot ng matinding takot at kaguluhan sa lahat. Dagdag pa rito, ipinataw ang survival cost system kung saan kailangang magbayad ng coins bawat tao araw-araw o mamamatay. Habang nilamon ng takot at desperasyon ang mga tao, nanatiling kalmado si Dokja, dahil inaasahan na niya ang pangyayaring ito at pinaghandaan na ito, na nagpapahiwatig na ang tunay na laban ay nagsisimula pa lamang. At diyan nagtatapos ang Kabanata 18 ng Omniscient Reader's Viewpoint. Matapos bigla ang ipahayag ng Dokkaebi ang parehong food penalty at survival penalty bago tuluyang mawala. Nagkagulo at nagpanik ang buong istasyon nang biglang maglaho ang lahat ng pagkain. Ipinakita ni Kim Dokja na inaasahan na niya ang ganitong pangyayari dahil alam niyang ang mga Dokkaebi ay tatargetin ang pinakaimportanteng pangangailangan ng tao upang lumikha ng kaguluhan. Habang kumakalat ang takot sa parehong marginalized at mainstream na grupo, mabilis namang kumilos si Cheon In-ho upang kontrolin ang sitwasyon sa pamamagitan ng mahigpit na patakaran. Tanging ang mga voluntaryong maging scout lamang ang makakatanggap ng pagkain. Dahil wala nang ibang pagpipilian, napilitan ang karamihan na sumunod, na lalo pang nagpalakas sa kanyang kapangyarihan. Napansin ito ni Dokja at naunawaan niyang habang lumalala ang sitwasyon. Mas lalo lamang napupunta ang kontrol kay Cheon In-ho, ngunit sa halip na direktang labanan ito, pinili niyang gumawa ng ibang paraan. Tinanggihan ni Dokja ang ideya ng pagpunta sa ibabaw ng lupa, dahil tiyak na kamatayan ang naghihintay doon dahil sa lason, at nagmungkahi siya ng mas radikal na solusyon, manghuli sila ng mga halimaw para gawing pagkain. Muli niyang binuo ang kanyang grupo kasama sina Lee Hyun-sung, Yoo Sang-a, Lee Gil-yaung, at Jung Hee-won, pati na rin si Han Myung-ho na ipinadala ni Cheon In-ho upang magmasid sa kanila. Kahit na tila pumapayag si Cheon In-ho, napagtanto ni Dokja na pinaghihinalaan siya nito at tinitingnan bilang banta. Sa 6 na miyembro, nagtungo ang grupo sa madilim na lagusan papuntang Yaksu Station, kung saan lumitaw ang isang bagong sub-senaryo na nag-uutos sa kanila na direktang manghuli at magluto ng mga halimaw upang mabuhay. Ito ay isang mahalagang pagbabago dahil kailangan nilang tanggapin na ang dating mundo ay wala na, at ang kaligtasan ay nakasalalay sa pag-angkop sa isang mas malupit na sistema. Pagpasok nila sa lagusan, agad silang sinalubong ng matinding dilim, mabahong hangin, at mga bangkay na nakakalat sa paligid, patunay ng matitinding labanan na naganap doon. Napagtanto ni Dokja na si Yoo Jong-yuk ay nauna ng dumaan at pinatay ang mga halimaw na tinatawag na ground rats. Gayunpaman, dahil kailangan nilang personal na manghuli ayon sa senaryo, hindi nila maaaring gamitin ang mga naiwan na bangkay bilang pagkain. Ipinakita ni Dokja ang kanyang pagiging praktikal at leader sa pamamagitan ng pagtuturo sa grupo kung paano gumawa ng mga simpleng sandata mula sa mga buto ng halimaw. Tulad ng kutsilyo at sibat. Ipinapakita nito na sa bagong mundong ito, kailangang maging malikhain at mabilis umangkop upang mabuhay. Nagkaroon ng kaunting tensyon sa grupo nang mag-alala si Lee Hyun-sung para kina Jung Hee-won at Lee Gil-yaung, ngunit agad itong tinutulan ni Dokja,
na nagsabing hindi na umiiral ang dating pananaw na ang kababaihan at bata ay mahihina. Sa mundong ito, ang lakas ay nakabatay na sa stats at kakayahan. Pinatunayan ito ni Gilyaong nang ipakita niya ang kanyang natatanging kakayahang makipag-ugnayan sa mga insekto, gamit ito upang mag-scout sa unahan at tiyakin ang kaligtasan ng grupo. Labis itong ikinagulat ng iba at nagpatunay na kahit ang mga tila mahihina ay may kakayahang maging mahalaga sa kanilang kaligtasan, habang papalalim sila sa lagusan. Lalo pang bumigat ang atmosfera dahil sa mga bakas ng karahasan at panganib sa paligid. Sa kabila ng kanilang takot at kakulangan sa karanasan, nagpatuloy sila, pinatatag ng pamumuno ni Dokja at ng kanilang determinasyon. Sa huli, narating nila ang isang mapanganib na lugar kung saan sinalubong sila ng isang grupo ng ground rats na humaharang sa kanilang daraanan. Nauunawaan ni Dokja ang bigat ng sitwasyon, kaya't tapat niyang sinabi na wala siyang perpektong plano at hindi niya matitiyak ang kanilang kaligtasan. Gayunpaman, hinikayat niya ang lahat na lumaban at mabuhay, dahil sa mundong ito, ang kaligtasan ay nakasalalay sa sariling kagustuhang mabuhay. Sa kanilang pag-usad ng isang hakbang pasulong, nagsimulang umatake ang mga halimaw. Sa sandaling iyon, nagsimula ang kanilang unang tunay na laban, isang pagsubok sa kanilang lakas. Pagtutulungan, at kakayahang mabuhay sa isang mundong hindi na pabor sa sangkatauhan. At diyan nagtatapos ang Kabanata 19 ng Omniscient Reader's Viewpoint. Ang grupo ay mas mahusay na lumaban kaysa sa inaasahan, at kapansin-pansin ang kanilang koordinasyon mula pa lamang sa simula. Nanguna sa laban sina Kim Dokja, Lee Hyun-sung, at Jung Hee-won, habang ang iba ay sumuporta mula sa likuran. Sa loob ng wala pang isang minuto, ilang ground rats ang agad na napatumba, nabutas ang kanilang leg o naputol ang mga bahagi ng katawan bago pa sila makaganti. Si Lee Hyun-sung ay nagpakita ng kahanga-hangang lakas at kalmado, madaling pinapabagsak ang mga kalaban habang tila walang kaba, at sinabi pa niyang mukhang posible silang mabuhay. Ang kanyang matibay na pag-isip ay kakaiba sa mundong ito dahil karamihan ay matatakot sa ganitong sitwasyon. Ipinapakita nito kung bakit siya makikilala sa hinaharap bilang Steel Sword. Samantala, si Jung Hee-won ay nagpakita ng matinding lakas sa pag-atake. Dahil sa kanyang kasanayan sa espada at paglalaan ng karamihan ng kanyang lakas sa strength, bawat hampas niya ay mabigat at mapaminsala. Gayunpaman, kapalit nito ang kanyang mababang stamina, kaya habang tumatagal ang laban, unti-unti siyang napapagod. Hindi rin basta-basta ang mga ground rats dahil nagpakita sila ng talino sa pakikipaglaban. Sinubukan nilang paghiwa-hiwalayin ang grupo at targetin ang pinakamahina. Ngunit mabilis ding nakaangkop ang mga kasama. Si Lee Gilyaong, kahit bata pa, ay nakatulong sa pamamagitan ng pagtama ng isang ground rat gamit ang isang bagay na kanyang inihagis, sapat upang maston ito at matapos ng iba. Si Yosang-an naman ay nagulat ang lahat dahil sa kanyang kakayahang mag-adjust, kahit nag-aalangan sa simula, nagawa niyang saksakin ang isang kalaban at hindi binitawan ang kanyang sibat hanggang sa tuluyang mamatay ito. Sa kabilang banda, si Han Myung-oh ay kumatawan sa takot ng isang ordinaryong tao, nagtago lamang siya at nasugatan pa. Na nagpapakita ng malaking agwat sa pagitan ng mga kayang umangkop at sa mga hindi. Nang mapatay ni Kim Dokja ang huling ground rat, natahimik ang paligid. Bagamat may mga maliliit na sugat, wala namang seryosong nasaktan, kaya maituturing itong isang matagumpay na unang laban. Habang nagpapahinga, nagkumpara sila ng dami ng kanilang napatay. Nakapatay si Dokja ng 4, si Jung Hee-won ng 2, at si Lee Hyun-sung ng 3. Bahagyang nasaktan ang pride ni Dokja dahil halos magkapantay sila ni Hyun-sung. Nang suriin niya ang kakayahan nito, nalaman niyang may starter pack ito mula sa kanyang Constellation sponsor na nagpalakas sa kanyang stats at nagbigay ng mga kapaki-pakinabang na skills. Dahil dito, napaisip si Dokja at bahagyang nainggit dahil hindi lahat ay nabibigyan ng ganitong benepisyo. Pagkatapos nito, inutusan ni Dokja ang grupo na tipunin ang mga ground rats bilang paghahanda sa pagkain, kahit hindi pa malinaw kung paano nila ito lulutuin. Dahil sa kanyang kalmadong asal, nagsimulang maghinala si Lee Hyun-sung at nagtanong kung may alam ba si Dokja tungkol sa sitwasyon. Napaisip si Dokja kung paano sasagot, ngunit biglang nagbago ang sitwasyon nang may lumitaw na mas malaking ground rat. Mabilis nitong hinila si Han Myung-oh papasok sa isang butas, at nadamay si Yosang-an nang kumapit ito sa kanya. Kahit sinubukan ni Lee Hyun-sung na iligtas sila, tuluyan silang nawala sa ilalim ng lupa. Sa kabila ng pangyayaring iyon, nanatiling kalmado si Dokja. Napagtanto niyang ang butas ay hindi ordinaryo kundi isang daan papunta sa Edge of Darkness.
Isang subspace na konektado sa mga ground rats at sa dark root. Dahil sa kanyang kaalaman, nagpasya siyang sundan sila, ngunit pinili niyang si Lee Gilyaong lamang ang isama dahil sa kakayahan nitong tumulong sa paghahanap. Iniwan niya sina Lee Hyun-sung at Jung Hee-won, lalo na't hindi pa ganap na nakaka-recover si Hee-won. Kahit tumutol ito, malinaw na mahina pa ang kanyang kondisyon, kaya napilitan siyang manatili. Sa pagpasok nina Dokja at Gilyaong sa lagusan, napansin nilang kakaiba ang lugar, tila nababago ang gravity at kayang tumayo kahit pababa ang daan. Lubos ang dilim dahil sa black ether na sumisipsip ng liwanag, kaya umasa sila sa kakayahan ni Gilyaong. Sa gitna ng kanilang paglalakbay, tinanong ni Gilyaong si Dokja at inamin nitong sinadya niyang hayaan si Han Myungo na mahuli. Ipinaliwanag niya na ang mga ground rats ay nagtatago ng kanilang nahuhuli kasama ng kanilang mga kayamanan, kaya ito ang pinakamabilis na paraan upang mahanap ang kanilang pugad. Bagamat malamig ang rason na ito, nagtiwala pa rin si Gilyaong sa kanya dahil alam niyang hindi masamang tao si Dokja habang nagpapatuloy sila. Napunta ang usapan sa mas malalim na paksa. Tinanong ni Gilyaong kung may gantimpala ba sa dulo ng lahat ng ito gaya ng mga kwento. Saglit na nag-isip si Dokja bago sumagot na may ganon. Sa kabila nito, itinago niya ang kanyang tunay na nararamdaman. Habang papalalim sila, unti-unting nabawasan ang black ether at lumawak ang espasyo, senyales na malapit na sila sa dark root. Narinig nila ang mga ground rats at nakita ang isang mahinang liwanag. Sa paglapit nila, natagpuan nila ang isang lihim na lugar na may mga nakatagong bagay at isang sirang kahon. Sa sandaling iyon, lumitaw ang mga mensahe na nagpapatunay na nakarating sila sa ground rats treasure trove at nagsimula ang panibagong yugto ng kanilang pakikipagsapalaran. At dito nagtatapos ang Kabanata 20 ng Omniscient Reader's Viewpoint. Gusto niyo ba ng Chapter 21? Mag-comment na sa baba mga ka-TV at hanggang sa susunod na talakayan. Maraming salamat.